Sa magbubukas sa season ngayon ng Japan B-League, 5 bigating Filipino import sa liga ang maglalaro na para sa ibang koponan. May mga nagstay naman sa kanilang mga teams last season, katulad ni Dwight Ramos na sa Livanga Hokkaido pa rin pumirma. Pero mas marami rin kasi ang naglipatan ng big time players natin, ano? Simulan na kagad natin kay Ray Parks. After ng 3 seasons sa Nagoya, maglalaro na ngayon sa Osaka Ivesa si Ray Ray. Maayos ang pinakita na ito sa Dolphins sa stay niya ron. Okay na support na scorer at perimeter defender. Threat din from outside with average na higit isang tres kada laro. Very important ang ganitong tipo ng player sa B-League. Hindi man kasing lakas ng mga world imports, pero better naman sa most ng local sa liga. At may sarili pang slot sa roster as Asian import. Experienced na player na rin to sa B-League, di ba? Kaya overall, great na hugot talaga tong si Parks para sa Osaka. Nakikita rin this season kung mas maganda pa ang magiging role niya sa kanyang bagong team kumpara noon sa Nagoya. Hopefully mas lumabas pa ang laro rito na Ray Ray. Next, si Kiefer Ravena. Napunta naman siya sa dating team ni Kai Soto sa Yokohama. After niya matulungan bumalik sa B1 ng Shiga Lakes, surprising na nag-rebuild ang team at nawala ang ilang key players. Isa na nga ron si Keith. Pero walang problema, di ba? Dahil may bago na rin naman siyang kupunan ngayon sa Yokohama B Corsairs. Although kasali sa in-announce nilang roster ang superstar na lang si Yuki Kawamura, wala pa rin kasiguraduhan kung babalik ba ito kagad. Kaya naman perfect na assurance sa kanila ang isa ring high IQ point guard na si Kiefer Ravena. Kahit paano hindi magiging ganun kasakit ang pagkawala ni Yuki. Ayos din ang mga numbers ni Keith sa 3 seasons sa Shiga, maganda ang scoring at playmaking niya, plus may 3-point shooting din. Kaya naman walang duda na ayos na pick up siya para sa Yokohama, diba? Expected mang mas mababa ang magiging production niya kaysa kay Yuki, still, more than half pa rin ang mawawalang numbers nito ang mapupunan niya. Next, Matthew Wright. Ito naman, matapos ang 2 season sa Kyoto, lilipat na siya ngayon sa Kawasaki Brave Thunders. Isa sa mga pinaka-okay paglaro ang team sa B-League. Hindi na rin naman sila talo kay Wright, Gamit na gamit to nun sa Kyoto with average na 27 minutes na playing time last season. Ang unang taon pa nga niya, nasa 30 minutes per game pa yon. Babad na babad para sa isang 40-minute game. Inaasahang maganda pa rin na magiging ambag neto ngayon sa Kawasaki. Terrific na scorer at shooter kasi ito. Maasahan din sa ibang mga bagay like ball handling at playmaking. Pang national team natin ang quality neto ni Matthew Wright. Confident nating masasabi na makakasabay ito sa mga best local wingers sa Japan. Kaya ang pag-acquire pa lang sa kanya ay win na kagad para sa Kawasaki. Ika-4 naman si AJ Adu from Toyama Grouses. Talo naman ngayon sa Nagasaki Velka sa extend beg ng Gilas Pilipinas. Nadali lang to ng injuries noong nakaraan. Maganda naman sana ang unang taon niya para sa Toyama with 13 points, 9 rebounds na average in 14 games. Kaya magiging great na backup big to ngayon para sa kanyang bagong team or even starter. Gawa rin niya kaya afford din nilang kumuha ng guard at wing na import this season. Para din silang 6'11 center na import pero regardless, diba? Okay na addition tong si AJ mapabackup man na starter. Sana nga lang maging healthy na ang taon niyang ito. Sana makatapos siya ng isang buong season nang hindi nasasaktan dahil mas sulit yan para sa team na kumuha sa kanya. Plus, makakalaro na rin siya sa Gilas Pilipinas. Panguli, Kai Soto. Sa kanyang 3rd season, ikatlong team na rin to ni Kai sa B-League. Nakakuha siya ngayon ng kaaangat lang sa B1 na Koshigaya Alphas. Naghahanda talaga ang koponan na makipagsabayan sa top team sa B1. Bilang isa sa mga best Filipino imports ngayon at 7'3 big na may ganitong klaseng skill set. Panalo ang Alphas sa kanya. Ito nga lang din sa game ng Gilas kontra Latvia. 18 points, 8 rebounds ang ginawa nito at nakatulong matalo ang isang powerhouse na European team. Sayang nga lang nasaktan sa tournament, diba? Big din sana siya sa semifinals matchup natin kontra Brazil. Pero wala, diba? Kasali naman yun sa basketball. Bawi na lamang ngayon sa Japan. Sa huling season niya para sa Yokohama, naabot ni Kai Soto ang career best sa liga na 13 points a game. Ayos na improvement, diba? Sana nga lang may same na opportunity pa rin siya ngayon sa Alphas at may okay rin na teammates na mag-share ng bola sa kanya. Last season kasi nasa Yokohama naging assist leader sa buong B1 na si Yuki Kawamura. Malaking factor yan sa pag-angat ng scoring niya. Kaya sana maganda pa rin ang opportunities niya ngayon sa Alphas pagdating sa opensa or mas maganda pa para makikita ng kanyang numbers last season. Yun, sila nga ang 5 big time players ng Pilipinas na lumipat ng team ngayon sa Japan B-League. Hopefully lahat naman sila ay maganda ang napiling team. Makagamit talaga sila ng ayos. Sa mga players naman natin, sana rin ay patuloy na maging impressive ang kanilang performance. At syempre, maging healthy rin silang lahat buong season. Sa magbubukas sa season ngayon ng Japan B-League, 5 bigating Filipino import sa liga ang maglalaro na para sa ibang koponan. May mga nagstay naman sa kanilang mga teams last season, katulad ni Dwight Ramos na sa Livanga Hokkaido pa rin pumirma.
Pero mas marami rin kasi ang naglipatan ng big time players natin, ano? Simulan na kagad natin kay Ray Parks. After ng 3 seasons sa Nagoya, maglalaro na ngayon sa Osaka Ivesa si Ray Ray. Maayos ang pinakita na ito sa Dolphins sa stay niya ron. Okay na support na scorer at perimeter defender. Threat din from outside with average na higit isang 3 kada laro. Very important ang ganitong tipo ng player sa B-League. Hindi man kasing lakas ng mga world imports, pero better naman sa most ng local sa liga. At may sarili pang slot sa roster as Asian import. Experienced na player na rin to sa B-League, di ba? Kaya overall, great na hugot talaga tong si Parks para sa Osaka. Nakikita rin this season kung mas maganda pa ang magiging role niya sa kanyang bagong team kumpara noon sa Nagoya. Hopefully mas lumabas pa ang laro rito na Ray Ray. Next, si Kiefer Ravena. Napunta naman siya sa dating team ni Kai Soto sa Yokohama. After niya matulungan bumalik sa B1 ng Shiga Lakes, surprising na nag-rebuild ang team at nawala ang ilang key players. Isa na nga ron si Keith. Pero walang problema, di ba? Dahil may bago na rin naman siyang kupunan ngayon sa Yokohama B Corsairs. Although kasali sa in-announce nilang roster, ang superstar na lang si Yuki Kawamura, wala pa rin kasiguraduhan kung babalik ba ito kagad. Kaya naman perfect na